Hello, Sir Jose. Kumusta po? Redman Raymond here. So, ito sir, unboxing and testing tayo sir ng unit na order nyo. The KJ Works KP05 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay. So, para ano siya? Sa real firearm, parang counterpart siya ng P1445. Parang okay. Kasi nga, high kappa siya na 1911. Okay, yan. Pero, sa KJ Works kasi, itong part na to, it's polymer. Kasi dapat, ano siya eh, kapag kay WE, dapat, saka sa tunay, dapat, ano siya eh, metal eh, di ba? Dapat ito. Pero kay KJ Works, ginawa niyang plastic itong part na to. Yan. So, yun na naman yung parang difference niya sa real firearm. Tama naman ako, no? Yan, no? Itong part na to, plastic to, yan. Polymer siya. So, parang ginawa niyang katulad sa mga 2011, yung mga STI, parang ganon, na polymer yung ganito. Okay? So, yun. So, maganda naman sa KJ Works is it's a very solid quality. Kumbaga, mas mataas yung quality niya compared kay WE. Tapos, it has a very solid feel. Okay. Yan. So, kung hindi kayo familiar, yung mga Novritsch na brand, si Novritsch, yung airsofter na si Novritsch, gumawa siya ng parang mga special pistol niya na nakabrand sa kanya. Tapos, many of the units, actually, pinapagawa niya kay KJ Works. Like the SSP-1, SSP-18, yung SSP-5, hindi ako sure eh. Pero, SSP-18 and SSP-1, kung yung nagkakamali, ano siya, KJ Works siya. Okay, so yung iba, hindi ko na masyadong kabisado. Alright, so yan. So, ito yung magazine. Tapos, sabay ko na rin natin i-testing yung extra mag. No? So, yan. So, parehas naman, syempre. Okay. Tama, di ba? Pare-pareho naman kasi galing din siya kasi kay KJ Works din naman siya. Okay, so yeah. Alright. So, check natin. Kailangan ko ba higpitan to? Meron ba ako pang higpit? Tingnan mo na yung tanong. Wala yata akong paghigpit dito. Puro malalaki to. Okay, so anyway, teka lang. Okay. Medyo parang may konting charge. No? Ito, meron ba to? Konti. Okay. Kitan lang natin yung valve. Pero yung pinaka-main, hindi naman yata kailangan. Okay? So, yan. Ano laman? Naubos na. Okay? So, wala naman siyang leak. Actually, hindi pala to kailangan tanggalin ah. Tinanggal ko lang kasi hinihigpitan ko. So, baka kasi mamaya tanggalin nyo rin. Hindi naman siya kailangan tanggalin. Tinanggal ko lang kasi medyo hinihigpitan natin. Yan, balik natin. Okay, so ito, halagyan natin ng BB. Okay. So, actually, medyo nakakalimutan ko na rin kasi. Pero ito, mas okay yung magazine niya compared sa magazine ni WE. Kasi yung kay WE na P14, eksaktong-sakto lang na isang bala lang yung parang pumapasok. Ito kasi, kahit pa paano, medyo parang pwedeng 2 bala. So, mas okay yung mag niya. Yung butas kasi, yung kanal yata, parang yung kay WE yata kasi parang mas mababa. Ito parang mas mataas siya. Kaya mas pumapasok. Ganun yata ah. Or mas makapal yung parang spring kay WE.
Something like that. Basta, yun yung ano. Ayan, mas malaki yung kanal dito eh. Okay? So, medyo naparami lagay natin ng BB. So, anyway, okay na yan. So, yun yung nilagay ko. 999. Okay, 99. Kasi, ang ginagawa ko kasi, yung huling BB nilalagay ko rito sa may left side. Hindi dito. Nakaganon kasi yung follower niya eh. So, gusto ko kasi, nandito yung last na BB. Kasi may nakita ko dati sa manual na ganun daw yung gagawin. May point naman, para kahit papano, may sense ba? Parang, hindi ko alam. Sinusunod ko na lang din. Gano'n natin na ganun ginagawa ko. Paminsan lang yun ako kontra, paminsan lang yung wala. Pero madalas talaga halos most, pag nakaganyan, isang BB. Nandito yung huling BB. parang mahirap siya i-decipher eh. Okay? So, ito na yung ating chronograph. Check lang natin yung FPS, kung ilan yung FPS na tong unit. Tapos, check na rin natin yung blowback. Tapos, check yung accuracy kung diretso ba siya. Okay, diretso. Yung sa ganun, ano kasi yun eh, mas complicated yun eh. Yung sa vertical na ano, kasi minsan may factor yung half. So, ano siya, tapos minsan merong yung zero niya nasa 12 o'clock, meron naman yung zero nasa 6 o'clock. So, meron naman nasa center, so iba-iba pagdating sa pistol. Pero importante, kailangan yung diretso. Yun yung talaga ina-accuracy test natin, yung diretsong ganun. Kasi mahirap kasi na, syempre bumabaril ka, ang ginagawa natin, ina-align natin yung ina-align eh. Diba? So, mahirap naman yung naka-align, tapos pag bumaril ka yung tama, nasa left. Anong gagawin mo? Yung baril mo, ikaganon mo. Igaganon mo para dumiretso. Diba? Parang walang sense eh. Kaya importante, yung BB, kailangan yung flight diretso. Tapos hanapin mo na lang kung saan yung zero. Ito yatang KP05 medyo mataas eh. Parang pag pinantay mo to, ano siya, nasa taas, nasa 12 o'clock nandito. So, kung gusto mong parang center, ito medyo baba mo ng konti. Konti lang naman. Or ito, tataas mo, parang ganun. Para more or less, mas center. Okay. Yun yung ano. Kasi hindi ko na rin matandaan kung bakit ganun. Hindi ko matandaan kung mataas to. Itong iron sight mataas. O yung half-up niya. Half-up yata niya. Parang half-up yata kasi niya parang makapit yata eh. Parang ganun. So, hindi ko na masyado matandaan. Pero, sa lahat na testing ko, madalas kasi ganun. Nasa mataas yung ano. Parang pag bumabaril ka, parang pataas siya. Parang ganun. So, kailangan medyo, kumbaga, yung target mo, nilalagay mo sa ibabaw na itong dalawa. Para dun. Parang ganun. Okay? So, ito na. Always remember to keep your trigger finger out until the time you're going to pull the trigger. Okay? So, inserting the mag. Sa natin. Okay? So, test natin yung ambidextrous na safety. Okay? So, yan. Medyo matigas pa siya kasi bago pa. Ayan, no? Pero it's working naman. Okay, so yan, nakataas. Kakalabitin ko. Wala nangyayari. Okay? So, bababa natin. Alright, so, test fire. Okay, solid. 353 FPS, usual. 349.9. 344.3. Okay. 340.2. Okay. So, apat lang. Okay, ngayon, change mag. Gamitin natin yung isang mag naman. 316.9. Okay, minor difference. Ito yata yung nag-release ng gas kanina, pero tataas yan. Or yan yung, ano ba? Hindi ko na rin sure eh. So, 323.9. Yan, 331.9. Hindi ko sure kung yan yung na-release ng gas o yan yung bagong mag. Okay, so okay na. Yan, mataas siya ulit. 329.
Normal naman. Okay? So, ngayon, ilang bala to? 5. 5 dito. Tapos, isa dito, tsaka 4 sa isang mag. Okay. So, ito na muna. Doon sa 5, 6 shots. Okay. So, ito na. Accuracy test na. Check natin kung diretso ba. Tapos, yun nga. Mabe-verify ulit natin kung tama ba yung sinasabi ko na mataas. Okay. So, teka lang. Oo nga, yun nga. Parang mataas yung rear sight niya. Parang ito mataas. Kasi pagka, ano kasi ako, left. Cross-dominant kasi ako, so yung left kay ay ko sinisilip. Kaya pag sinisilip ko kasi na ganyan, parang mataas to. Kaya ngayon, pag i-align ko, kaya medyo pataas yung, parang tumataas yung putok. Okay, so pwede siguro gawin mo, if ever, ito, ilagay mo sa ilalim na to. Parang ganun, if ever. So anyway, yan, testingin ko. Oh, ganun nga siya. Ayaw nga pala, yung target box natin, yung accuracy target box is 2.3 meters away. Okay, medyo malapit lang siya. It's only 2.3 meters. Pero yung bilog na binabaril ko, it's only 4 centimeter. Okay, so ganun siya. Ganun ako mag-accuracy. Minsan pag practice ganun. So maliit yung target ko, pero hindi na naman siya sobrang lapit. 2.3, medyo malayo na rin eh. Pero yun nga, maliit lang siya. So kapag gagawin nating tunay na baril, pwede natin sabihin 8 inches plate, siguro mga, hindi ko alam, 20 meters, pwede. Parang ganun, 8 inches plate at 20 meters. Pwede ah. Medyo hindi na ako updated, medyo matagal na rin huling putukan ng real firearm, so hindi ko na rin masyadong kabisado. Pero basically, maliit siya. Okay? So, picture ko na naman, pakita ko sa inyo yung result kung anong itsura. Okay? So, to. Okay? So far, lahat ng, hindi ko siya inalign. Okay? Hindi ito, saka ito, hindi siya nakapantay. The front side is lower. Ginawa ko slightly lower. Kasi nga, yun nga, pag tinitingnan ko nga na ganun, mataas nga itong, kaya lumalabas, pag ginaganon mo siya, pataas yung kapag nung, parang umaangat to. Pag pinapantay ko itong dalawa. Kumbaga, parang ito, kulang sa height. Parang dapat tinaasan pa siguro nila to. Sa to, medyo binabaan nila. Parang gano'n, yun yung sa akin. Okay? Kaya, ang ginawa ko nun, ako yung nag-compensate. Nag-adjust ako to the point na parang ito, ginawa ko, hindi ko siya pinantay dito sa pinaka, parang binabaan ko siya konti. So, parang ang ginawa ko is ganyan. Imbis na ganun, ginawa ko ganyan. Tapos, yung binabaril ko nandito. Kaya yan yung result. Puro parang bullseye siya. Halos bullseye. Okay? So, ito, nag-open na yung slide. Removing the mag. Change mag ako. Okay? Tapos, yan. Ulitin ko lang ulit. Ubusin lang natin. Okay? So, yun. 4 shots. So, nag-open side ulit kasi wala na ulit yung bala. Okay? So, hammer down. Okay? So, ito pala. Meron siyang sticker yan. Made in Taiwan. Sticker lang to. Pwede mo alisin yan. Alright? Ito rin. Meron din palang engraving dito. Made in Taiwan. So, maganda yung quality ng KP05. No? Yun lang naman yung sinasabi ko kasi nga, normally, it's supposed to be full metal. Pero to, for this, sa kanya, is this one is plastic. Pero okay lang, minor lang naman, if ever. So, mangyayari is, mafe-feel mo, mabigat yung upper na part. Kasi itong part na to, metal naman siya, no? Zinc alloy siya. So, full metal naman yung upper part. Itong part lang naman ng plastic. Okay, solid siya, yan. Solid, very solid. Mahirap kasi minsan ako pagtatanong, okay na ba? Parang, mga baril kasi iba-iba eh. Tapos, depende rin kasi sa tao kung ano yung trip, no? Ako kasi, more on sa mga Glocks ako, striker fired ako talaga. Although, yun nga, sinasabi ko, maganda naman ng mga 1911, maganda naman ng mga 2011, maganda naman ng ibang baril. Pero, di ko alam. Talagang mas striker fired lang ako na tao. Kaya yun yung mas feel ko. Hindi masyadong feel. Kasi parang nababalkihan ako sa kanya. Something like that. Pero maganda siya.
Okay? So, ayun Sir Jose, okay na tong unit mo, no? So, pwede ko na siya i-pack para madala ko na siya sa courier tomorrow para ma-deliver na siya papunta sa inyo. Okay? So, ayun sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.